Balik operasyon na ang Bacolod Silay Airport sa Negros Oriental matapos pong kansilahin ang mga biyahe kaninang umaga dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Pero ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, dapat makipag-ugnayan muna ang mga biyahero sa kani-kanilang airlines kung tuloy nga ba ang biyahe. Pasado alas 7 kagabi nang pumutok ang Bulkang Kanlaon. At para bigyan po tayo ng update sa sitwasyon live mula sa Canlaon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kamusta ang sitwasyon dyan? Ruth, alam mo, inabot ng 3 oras ang ating biyahe mula Dumaguete City bago natin marating ang Canlaon City. Alam mo, Ruth, medyo kalmado na ang sitwasyon dito sa Canlaon City. Ito yung isa sa mga bayan na pinakamalapit sa Bulkang Kanlaon at pinangalan pa nga yung lugar na ito sa Canlaon Volcano. Sa ngayon, sa likuran ko, ito yung City Hall ng Canlaon City. Sa likod naman yan, yung Canlaon Volcano. Pero hindi natin yan makikita ngayon dahil covered ito ngayon ng mga ulap dahil kani-kanina lamang ay bumuhos yung malakas na ulan. Sa ngayon, Ruth, patuloy yung pagbabantay ng mga otoridad. Hindi sila nagpapakampante matapos nga itaas sa Alert Level 2 ang status ng bulkan na pinangangambahan na magkaroon pa ng malakas na pagsabog. Pinakaapektado ang Canlaon City na ipinangalan nga sa bulkan gaya ng sinabi ko kanina. Ito yung pinakamalapit na bayan sa Canlaon Volcano kung saan daan-daang pamilya nang inilikas simula kagabi. Pinag-aaralan na ng lokal na pamalaan na isailalim sa state of calamity ang lungsod. Samantala, hindi na mapapakinabangan pa ng mga magsasakang ito ang tanim nilang repolyo ng mabalot ng abo mula sa pag-alburuto ng bulkang Canlaon. Kuha naman ang video na yan sa Barangay Upper Mananawin o yung mga larawan na yan sa Upper Mananawin sa Canlaon City kaninang umaga. Bandang alas 8 kagabi nang itaas sa Alert Level 2 mula Level 1 ang status ng Canlaon dahil sa tumitinding aktibidad o pag-alburuto nito. Umabot na sa 10 kilometro ang layo ng abo mula sa bulkan na balot ng abo ang ilang lugar sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental na itala rin ang ashfall sa La Carlota City pati sa Barangay Cabagnaan sa La Castellana na isa sa mga bayan na nakapaligid sa bulkan. Ruth, sa kabuuan may 500 mga pamilya mula sa Negros Occidental at Negros Oriental na inilikas nga ng mag-alburuto ang Canlaon Volcano. Ruth, balik sa iyo. Binanggit mo na nga, Gio, ang mga inilikas. Ano pa yung ibang abiso sa sitwasyon nila? May mga government agencies na ba na nakatulong sa kanila or nagbigay ng anumang supplies? Ruth, kanina lamang naabutan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sumama siya dito sa pulong balitaan ng local LGU ng Canlaon City para siguraduhin nga na may sapat na food packs sa mga bakwit. Hindi lang dito sa Canlaon City kundi sa buong Negros Oriental at Negros Occidental sakaling magpatuloy nga ang pag-alburuto ng Canlaon Volcano. Anya, meron na silang 10,000 na pre-positioned na food packs at madadagdagan pa yan bukas ng 50,000 food packs na ipapamahagi nga sa 2 probinsya. Alam mo, Ruth, ayon kay Gatchalian, yung mandato ni Pangulong Bongbong Marcos ay siguraduhin na walang pamilyang magugutom sakaling magpatuloy nga itong aktibidad ng Canlaon Volcano. Ruth. Gio, kanina binanggit mo na rin sa amin na dyan sa kinatatayuan mo nasa likuran, no, yung volcano, pero hindi nga siya masilip dahil cloudy, no, yung maulap. Pero pagdating nyo ba dyan, hindi nyo na naranasan yung ashfall or wala nang bumabagsak na ganun or wala na kayong nakita dyan? Tamang-tama ka nga dyan, Ruth, kasi nung papunta pa lang tayo, nasa biyahe tayo, sa bungad na tayo ng Canlaon City nang biglang bumuhos ang ulan. Pero nga, sa paligid naman itong lungsod na ito, wala tayong nakikita na yung mga bakas ng asupre o abo. Kahit nga yung amoy ay wala rin tayong naamoy na sulfur, kumbaga. Pero ayon naman kay sa ama ng Canlaon City kanina, sa alkalde nito, may mga ibang lugar daw na medyo malapit sa bulkan ay nakakapagtala pa rin ng ashfall at may pakonting-konting amoy pa nga mula sa asupre. Ruth.
At may abiso naman sila na maghanda pa rin, ano? Kasi nga parang pwede pa rin magkaroon ng violent eruption. Ano yung advice dyan ng PHIVOLCS? Oo, Ruth, sabi nga ng mga lokal na opisyal dito, huwag pa rin magpakampante ang mga residente. Sa ngayon, pinagbabawal na yung mga aktibidad within the 4-kilometer permanent danger zone. Aminado naman ang mga LGU na mahihirapan talaga sila na ilikas yung mga residente, lalo na yung may mga kabuhayan doon within that area kasi ayaw nilang iwanan nga yung mga hayop nila, yung mga bahay nila dahil natatakot din sila na kumbaga pagnakawan. Pero inabisuhan na sila ng mga lokal na pamahalaan na sakaling nga mag-alboroto ay wala na nga tanong-tanong, kailangan na silang ilikas lahat sa ligtas na lugar. Ruth. Maraming salamat, Gio Robles. Ingat kayo dyan. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.